Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka na kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Muli tayo po ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZES FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Nais lang natin bigyan diin ng isang announcement. Ang Santo Cristo Gospel Church dyan po sa Barangay Santo Cristo, City of San Jose del Monte, Bulacan, sa pangunguna ni Pastor Ram Flores. Sila po ay magkakaroon ng family camp this coming May 1 to 3 dyan po sa Lemery, Batangas. At ang inyong lingkod po ang isa sa kanilang magiging tagapagsalita. Binabati rin natin ng happy listening ang ating mga kapatid, ang mag-asawang Maricel and Dick Esman. Purihin ang Panginoon sa inyong buhay, Esman family. Ang ating tatalakayin sa gabing ito kaagapay ay tungkol sa ating pagkakilala sa Panginoon. Ito'y bibigyan natin ng pamagat na Jesus, you are my everything. Kaagapay, ito po ay tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Minsan may nagtanong sa akin, bakit ka mananampalataya? At ang aking naisagot ay ganito, ako ay mananampalataya sapagkat naniniwala akong si Jesus ay buhay. Naniniwala akong si Jesus ay namatay at muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw. At hindi na siya muling namatay kahit kailan. At yan ang punto ng aking pananampalataya. Jesus rose from the dead. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, kung si Jesus ay hindi nabuhay mula sa mga patay, ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan. Meaningless. Parang ganito kaagapay. Gawin mo na lang kung ano ang gusto mong gawin. Magpakabuti ka kung gusto mong magpakabuti at ikaw ay pagpapalain. Kung si Jesus ay hindi nabuhay na muli. But because He rose from the dead, that's the power, that's the testimony why there's church even right now. Ngayon kaagapay, ang napakagandang kwento ay nasa banal na kasulatan at alam na ito ng marami. Ito'y tungkol kay Lazaro. Jesus did not only resurrect from the dead, He caused somebody to resurrect. Alam mo kaagapay, sa totoo lang, kung babasahin mo ang kwentong ito, ito'y nakamamanghang kwento tungkol sa Panginoong Hesus, raising somebody from the dead. At makikita mo talaga ang kamanghamanghang biyaya ng Diyos. Ang kwentong ito kaagapay ay nag-start sa John chapter 11. Basahin natin mga kaagapay mula sa mga talatang 1 hanggang 7. May isang taong nagngangalang Lazaro na nagkasakit. Nakatira siya sa Betania kasama ang mga kapatid niyang sina Maria at Martha. Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan iyon ng kanyang buhok. Dahil may sakit si Lazaro, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit. Nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Martha, Maria at Lazaro. Gayunman, nagpalipas pa siya doon ng 2 araw mula nang mabalitaang may sakit si Lazaro. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Ang sabi ni Jesus, magbalik tayo sa Judea. Ito ay medyo masakit na pangyayari sapagkat kung talagang mahal ni Jesus si Lazaro, bakit nag-stay pa siya ng 2 pang araw? Kaya noong bumalik na sila sa Judea at nang sila ay makarating sa Bethany, si Lazarus ay 4 na araw ng patay. Ang tanong, mahal ba talaga ni Jesus si Lazaro?
Sapagkat marami sa atin, yan ang madalas na nagpapabigat sa ating pananampalataya. Iniisip natin na akala ko mahal ako ng Diyos, bakit nangyayari ito sa akin? Akala ko mahal tayo ng Panginoon, bakit hinahayaan niyang magkagera sa Middle East at magkaroon ng krisis? And many times, these are the things that you'll never understand in your life. Kaagapay, naway hindi ito ang maging dahilan upang ma-question mo ang Diyos sa iyong buhay. Sapagkat ang kwentong ito ay madalas na mangyari sa buhay natin. Because many times in our lives, we feel like God is kinda late. Tama? Like God is not keeping up with our time. Yun bang, Lord, kailangan ko na ito ngayon. Pero parang si Lord ay slow motion. As if God is moving slow. But none that you know that God works in His perfect time. Amen? You know what? Jesus loves you. God loves you. But you must learn how to just keep up with His time. Tandaan natin, God knows best. Amen? Itutuloy natin ang pagbabasa kaagapay sa 1 Kabanatang 11 sa mga talatang 17 hanggang 20. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Betania at maraming Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang mabalitaan ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria na may naiwan sa bahay. This is actually an encounter of Jesus and Martha. Subalit si Mary ay nasa loob ng bahay at ayaw lumabas at tila bagang masama ang kanyang loob sapagkat noong pinadalhan nila si Jesus na mensahe tungkol sa pagkakasakit ng kanilang kapatid na si Lazaro, ay nanatili pa siya sa kinaroroonan niya ng 2 araw pa. Nakakatampo talaga. That's why Mary kinda hurt and in pain. Kaya nung dumating si Jesus sa kanila, hindi siya nagpakita. And only Martha is the one to meet Jesus. At itong si Martha ay medyo prangka. Sa talatang 21, sinabi ni Martha, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Parang sinisisi si Jesus dito, Lord, kung nandito ka lang sana. Alam mong ibig sabihin nito, kasalanan mo ito, Panginoon. And for many of us, this is our story. Lord, this is your fault. You know why? Every time you are questioning God, Lord, why? Para mo na rin sinasabing, Lord, this is your fault. Why did you let this happen? Kung maaga ka lang sanang dumating, baka hindi namatay ang kapatid namin. Si Martha, nasasabi niya ang gusto niyang sabihin. Prangka. Subalit si Mary ay nananahimik na tila bagang ang nasa isip ay baka kung ano pa ang masabi ko kay Jesus, because they are actually blaming Jesus for what happened. Sa mga talatang 23 hanggang 27, ito naman ang malumanay na sagot ni Jesus. Muling mabubuhay ang inyong kapatid, sabi ni Jesus. Sumagot si Martha, alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Sumagot siya, Opo Panginoon, naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan. Kung papansinin po natin kaagapay, ang sinabi ni Jesus, ito ay 2 bahagi ng kaligtasan. Una, kapag ikaw ay naniwala at tinanggap mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, pag namatay ka, pagdilat ng mga mata mo, makikita mo na si Jesus at ito ang pangako ng Panginoon. Ikalawa, habang ikaw ay buhay pa at nananampalataya ka kay Jesus, hindi mo na mararanasang mapahamak. Kaagapay noong sinabi ni Jesus na, Martha, mabubuhay muli ang iyong kapatid. Ang sagot ni Martha, alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw.
Ito ang madalas na kaisipan ng maraming mananampalataya. Maraming naniniwalang si Jesus ay makapangyarihan, si Jesus ay ang tagapagligtas, si Jesus ang magkakaloob ng lahat ng bagay, subalit hindi mapanampalatayanan na maaari niyang gawin lahat ng iyon ngayon. Ang laging nasa isip natin ay sa mga darating pang panahon. Let me encourage you with this. Whatever you need today, Jesus already provided it for you. The Bible said that the promises of the Lord, they are yes and amen. Now, no wonder Jesus said, let your will be done on earth as it is in heaven. When you say the word as it is, ang ibig sabihin po niyan ay as it is happening right now. Do you believe that right now in heaven there is prosperity? Then let it be done in your life. Ang nakalulungkot, madalas ang language ng mga Kristiyano, okay lang na maging mahirap kasi kapag namatay ka naman na at pagpunta mo sa langit, magiging maayos din lahat. Kaagapay, ganyan ang pananampalataya ni Martha. And what Jesus was talking about is, no, I'm gonna raise Lazarus today. Hindi na nakapagtataka, maraming Kristiyano hindi maranasan ang maximum power of God sa kanyang buhay ay dahil na rin ito sa panghinaharap na uri ng pananampalataya, futuristic faith. Everything is in the future. Don't you know that the Old Testament Hebrew text, it doesn't have any future words? When the Bible said, I am the God that healed you, past tense, it's always in the past tense. And you know what? Future faith is not our faith because our faith is now. Jesus said, your brother will rise again now. Subalit hindi ito nakuha ni Martha. Kilala niya si Jesus, subalit hindi niya alam kung ano ang kayang gawin ni Jesus. You know what? You can have all the knowledge about Jesus and still miss who Jesus is. Pakinggan mo to kaagapay. Si Jesus ay tagapagligtas. Oo. Si Jesus ay hari ng mga hari. Oo. Si Jesus ay Panginoon ng mga Panginoon. Oo. Subalit siya rin ay ang iyong provider at ang nais niya ay gagawin niya yan ngayon. At kung ikaw ay may karamdaman, nais niyang pagalingin ka ngayon. Kagapay ang layo ng sagot ni Martha kay Jesus dito. Sa mga talatang 25 hanggang 27, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin na hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Sumagot siya, Opo Panginoon, naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan. Future na naman ang sagot niya. Sa tagpong ito, nagpakilala na si Jesus, I am the resurrection and the life now. And if you need resurrection right now, here I am. Jesus is saying, no wonder when Moses saw the burning bush, sabi niya, Lord, pupunta ako sa mga Egyptians. Then, I'm gonna say that somebody sent me. Lord, what's your name? Maging si Moises at itong mga Israelita ay alam nilang mayroong Diyos, subalit hindi nila alam ang pangalan ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, okay, ito ang sasabihin mo kung sino ako. Ako ay si ako nga. My name is I am. Biruin mo, haharap si Moses sa mga Egyptians at magtatanong, sino nagpadala sa iyo? Then Moses will answer, I am, sent me. Ha? What? I am? You know what it means? I am means whatever you need today, God is. Amen? And it's carried on through the new covenant. And Jesus said, I am the God of Moses. I am the resurrection. I am the life. I am the way. Subalit iba ang iniisip ni Martha sa tagpong ito. And then here is Mary, the one who is in pain. In verse 32, ang sabi, when Mary, pareho ang sinabi niya sa sinabi ni Martha, at naniniwala ako na yan ang usap-usapan sa kanilang lugar. Kung dumating lang sana ng maaga si Jesus, hindi sana nangyari yan.
Ngayon, sa talatang 32, pagdating ni Maria sa kiniroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. At sa talatang 33 kaagapay, nakakabagabag damdamin ang tagpong ito. Nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria, pati ang mga Hudyong kasama nito. Saan ninyo siya inilibing? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Panginoon, hali kayo at tignan ninyo. Umiyak si Maria at halos lahat ay tumangis. At sa talatang 34, saan ninyo siya inilibing? Tanong ni Jesus. At ito na ang sumunod na tagpo. Sa talatang 35, ang sabi dito, tumangis si Jesus. Ang pagkakaturo sa atin nito dati ay ganito. Umiyak si Jesus kasi nakidalamhati siya sa mga nagmamahal kay Lazaro. O kaya umiyak si Jesus dahil sobrang pagmamahal niya kay Lazarus. Alam mo kaagapay, kung alam lang ni Jesus na masasaktan pala siya sa pagkawala ni Lazarus, bakit nagpa-delay pa siya ng pagpunta? At bakit naman siya iiyak kung alam naman niyang mabubuhay na muli agad-agad si Lazarus? Ang tanong, why did he wept? Here's the deal. Jesus was not troubled with the weeping. Jesus was troubled because Mary and Martha simply didn't believe. Alam nyo, minsan may nagtanong sa akin, Pastor, ano ang pwede nating magawa na pwedeng makapagpalungkot sa Diyos ngayon? Listen, this is a good news. It's not your sins. It's your unbelief. Piruin mo, ang tindi ng sitwasyon sa mga oras na ito dito. Si Jesus, siya na mismo ang nagsasabi sa kanila, Your brother will rise again. I am the resurrection and the life. Pero yung magkapatid walang kapani-paniwala. At tila bagang sobrang nag-e-effort si Jesus to convince the two sisters. Kaya pinaiyak talaga nila si Jesus this time. Why? Nasasaktan siya sa character meron sila. Their unbelief attitude. Alam mo kaagapay, meron talagang taong napakahirap i-convince. Ang nakalulungkot, minsan yun pa yung mga matatagal ng Kristiyano. Kung sino pa yung inaasahan mong makakatuwang mo para mag-encourage sa iba, nakakalungkot, yun pa yung mga ang hirap kausap. Nakakaiyak yung mga taong kilala nila si Jesus, subalit hindi nila mapaniwalaan ang kayang gawin ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaagapay, si Jesus ay makapangyarihan. Kaya niyang gawin kahit ang isang imposibleng bagay sa iyong buhay ngayon. Jesus is not only Lord, Christ and King. He is whatever you need in your life now. And why he wept? Because the sisters can't get it. Ito lang pinakaaabangan nating eksena. Sa mga talatang 38 hanggang 39, muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit si Martha na kapatid ng namatay ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Okay, ang paniniwala ng mga Jews and even our doctors today, in 4 days, nag-start na ma-decompose ang laman ng tao. Naaagnas na. That's why they put formalin. And according to the Jews, it's impossible na mabubuhay pa ang taong 4 days ng patay. That's the reason why Jesus delayed 2 more days to say to each and every one, I'm not only the Lord and Christ, I am the resurrection and the life. Hindi siya nagpa-delay para sa wala lang. Everything has a purpose. For us, it's delay. But for God, it's not. He has a perfect time for us and He's setting you up for a greater story in your life now. Next verse, ito na po. Sa mga talatang 40 hanggang 42, sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. At alam kong lagi mo akong dinirinig.
Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Kaagapay, tignan natin ang prayer ni Jesus. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Past tense. And imagine, he prayed for the benefit of the people to see. Pinapakita niya sa mga tao doon, sa mga sisters, that my Father heard me already. At ito na po ang matindi sa mga talatang 43 hanggang 44. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka! Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakabalot ding tela sa mukha niya. Inutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalakad siya. Alam mo kaagapay, sa tuwing nababasa natin ang kwentong ito, ang ating mga isip ay nakatuon kay Lazaro. Subalit alam mo bang ito rin ay kwento natin na noong hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, before we are dead to our sins. Yan ay nakalagay sa Ephesians chapter 2 verses 1 to 9. So listen, this is our story. All of us were dead before, but when we came to know Jesus Christ, parang sinabi ni Lord, Lazarus, come out. This time, I want you to focus on the last verse. Verse 44. The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Okay, let's focus on the words, take off the grave clothes. This is you, dead Lazarus. The moment you came to know Jesus, may buhay ka na, naglalakad ka na, but you have grave clothes wrapped around you. What are the grave clothes means in your life? Sabi po ni Jesus, take off the grave clothes and let him go. Alam nyo kung ano itong mga grave clothes na ito? Maybe these are self-righteousness, self-effort, good works, and religiosity. Ito ang nakalulungkot. Buhay ka, pero nababalutan ka ng grave clothes. Ito po ang nakakatuwa. Here is Lazarus. Take off his grave clothes. And listen, this is very important. Jesus said, and let him go. He can go right now as an effective child of God because he has no more grave clothes in him. Amen? You are free to go. You are free to be successful. You are free to be victorious in Christ. Okay, listen, maybe you are sick today. Now, if you are sick today, just say, I am healed. You have problems with your family. Listen, God is your restoration. And right now, I declare families are restored in Jesus' name. Amen? And the moment you take these grave clothes off, makikita mo na lang na hindi mo na ginagawa yung mga bagay na hindi nakapagbibigay papuri sa Diyos. So right now, as Jesus is, so are we in this world. It is present, not in the future. You are the righteousness of God. You are rich. You are healed. You are victorious now. Amen. At dyan nagtatapos kaagapay ang ating tinatalakay na pinamagatan nating Jesus, you are my everything. Magsama-sama muli tayo sa susunod na Sabado sa kapareho-reng oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan, komento, or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZAS FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.